Chapter, Ang Hapunan ng Kapangyarihan. Tahimik ang gabi sa Villa Ramirez. Ang hangin mula sa dagat ay marahang dumadaan sa mga puno sa paligid ng villa. Sa loob ng bahay, abala ang pamilya Ramirez sa paghahanda. Hindi pa rin makapaniwala ang ina ni Andres na si Elena sa imbitasyong hawak niya. Paulit-ulit niya itong binabasa. Don Julian Ayala, mahina niyang sabi. Anak, totoo ba ito? Tahimik lang na nakaupo si Andres sa sofa habang nagkakape. Hindi naman siguro sila magpapadala ng imbitasyon kung hindi totoo, Maria. Ang ama niyang si Roberto ay nakaupo sa wheelchair at tahimik na nakatingin sa sobra. Ang pamilya Ayala, sabi niya. Isa sila sa Big 4 Nanograms Region 1. Napatingin ang kapatid niyang si Sofia kay Andres. Kuya, bakit tayo inimbitahan ng ganoong kay amang pamilya? Ngumiti lang si Andres. Siguro gusto lang nilang magpasalamat sa nangyari kay Don Julian. Ngunit sa loob ng isip ni Andres, alam niyang hindi ganoon ka-simple iyon. Hindi basta-basta gumagalaw ang mga taong nasa tuktok ng kapangyarihan. May dahilan, at gusto niyang malaman kung ano iyon. Kinabukasan ng gabi, isang itim na luxury van ang muling dumating sa villa. Sa pagkakataong ito ay para sunduin sila. Halos hindi makapaniwala si Elena habang tinitingnan ang sasakyan. Anak, parang hindi tayo bagay sa ganitong sasakyan. Mahinang natawa si Andres. Ma, sasakay lang tayo. Hindi naman natin bibilhin. Tinulungan ni Andres ang kanyang ama na makapasok sa sasakyan. Maingat niyang itinupi ang wheelchair at inilagay sa likod. Napansin ito ng driver. Bahagya siyang napatingin kay Andres. Hindi lahat ng anak ay may ganoong pag-aalaga sa magulang. Habang bumibiyahe sila, tahimik lang ang pamilya Ramirez. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Habang papalapit ang sasakyan sa mansyon Ayala, unti-unting lumalaki ang mga bahay sa paligid. Mga mansyon, mga resort, mga golf course, at sa dulo ng isang mahabang private road ay lumitaw ang isang napakalaking gate. Ginto ang disenyo nito at may nakaukit na simbolo ng pamilya Ayala. Dahan-daang bumukas ang gate. Pagpasok nila sa loob ay halos mapahinto ang hininga ng pamilya Ramirez. Isang napakalawak na lupain. May fountain sa gitna ng driveway. May mga estatwa. May mga hardin na parang mula sa ibang bansa. At sa dulo, isang napakalaking mansyon. Napahawak si Elena sa braso ni Andres. Anak, parang nasa pelikula tayo. Ngumiti lang si Andres. Ngunit tahimik niyang inoobserbahan ang buong paligid. Security cameras, guards, mga exit route. Lahat ng iyon ay automatikong napapansin ng isang taong sanay sa digmaan. Sa loob ng mansyon Ayala, nakatayo si Nicole sa tuktok ng grand staircase. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting damit na simpleng ngunit napakaganda. Mahaba ang kanyang buhok na bahagyang kulot sa dulo. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa ilalim ng chandelier light. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Don Julian Ayala. Darating na sila, sabi ng isang kasambahay. Tahimik na tumanggo si Don Julian. Habang pababa sila ng hagdan ay pumasok sa main hall ang pamilya Ramirez. Agad napansin ni Nicole si Andres. Simple pa rin ang suot nito. Isang polo at maayos na pantalon. Ngunit ang kanyang tindig ay parang isang taong hindi kailanman yumuyuko. Nagkatinginan sila, at sa sandaling iyon ay muling bumilis ang tibok ng puso ni Nicole. Lumapit si Don Julian sa kanila. Ngumiti siya ng maluwag. Welcome sa aming tahanan. Agad yumuko si Elena. Napakalaking karangalan po ito para sa amin. Lumapit si Don Julian kay Roberto at kinamayan ito. Mr. Ramirez, matagal ko na pong gustong makilala ang pamilya ninyo. Nagulat si Roberto. Talaga po, ngumiti lang si Don Julian. Pagkatapos ay humarap siya kay Andres. At sa sandaling nagkaharap ang dalawa ay tila nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Tinitigan ni Don Julian ang mga mata ni Andres. At doon niya nakita ang bagay na bihirang makita sa ibang tao. Isang presensyang alam niyang nakita na niya sa mga ulat ng digmaan. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Sa halip ay ngumiti siya. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa aking buhay. Sumagot si Andres ng simple. Walang anuman po. Sa gilid ay tahimik na nakatingin si Nicole. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay may dalawang mundo na nagtatagpo sa harap niya. Ang simpleng lalaking nakilala niya, at ang misteryosong presensyang nararamdaman niya ngayon. Habang nagsisimula ang hapunan,
Unti-unting nagiging komportable ang usapan. Ngunit may isang bagay na napansin ni Don Julian. Ang pamilya Ramirez ay napakasimple, napakabait, walang bahid ng kay-abangan, at mas lalo niyang napagtanto. Kung ang anak ng pamilyang ito ay tunay ng Shadow Knight, mas lalo itong kahanga-hanga. Sa gitna ng hapunan ay biglang nagsalita si Don Julian. Alam ninyo ba kung bakit ko kayo inimbitahan? Tahimik na napatingin ang lahat sa kanya. Ngumiti siya, at dahil nais kong maging kaibigan ng pamilya Ramirez. Nagulat si Elena, kaibigan, Tumango si Don Julian. Sa mundong ito, mahirap makahanap ng mga taong may tunay na dangal. Pagkatapos ay napatingin siya kay Andres. At naniniwala akong ang anak ninyo ay isa sa kanila. Napansin ito ni Nicole. Bahagya siyang namula. Ngunit sa labas ng mansyon, may isang lalaking nakaupo sa loob ng kotse. Tahimik itong nakatingin sa mansyon Ayala. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang telepono. Boss, mahina niyang sabi. Dumating na po ang pamilya Ramirez. Sa kabilang linya ay may malamig na boses na sumagot. Magaling, panahon na para malaman natin kung sino talaga ang lalaking iyon. Sa loob ng mansyon, habang tumatawa ang pamilya Ramirez sa hapagkainan. Hindi nila alam, ang hapunang iyon ay simula pa lamang ng mas malaking laro ng kapangyarihan. At sa larong iyon, si Andres Ramirez ay hindi lamang isang simpleng bisita. Siya ang lalaking maaaring baguhin ang balanse ng buong Big Four. Chapter, Ang Gabi ng Mga Anino, Revised. Ang hapunan sa mansyon ng pamilya Ayala ay nagpapatuloy. Sa loob ng napakalawak na dining hall ay kumikislap ang liwanag mula sa malaking chandelier. Ang mesa ay napakahaba at puno ng mamahaling pagkain, mga putahe mula sa iba't ibang bansa, mga alak na matagal nang nakatago sa wine cellar, at mga dessert na parang gawa ng mga chef sa 5 bituing hotel. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, kapansin-pansin ang pagiging simple ng pamilya Ramirez. Tahimik lang kumain si Roberto habang paminsan-minsang tumitingin sa paligid, tila hindi pa rin makapaniwala sa lugar na kinaroroonan nila. Si Elena naman ay mahinhinang galaw, halos hindi makahawak ng baso dahil sa kaba. Anak, mahina niyang sabi kay Andres. Parang hindi tayo bagay dito. Ngumiti si Andres habang mahinahong kumakain. Ma, pagkain lang naman to. Pareho lang ang lasa kahit saan. Napangiti si Don Julian sa narinig. Maganda ang pagpapalaki ninyo sa inyong anak, sabi niya kay Roberto. Mahina lang na tumango ang ama ni Andres. Marami siyang pinagdaanan. Sa kabilang bahagi ng mesa ay tahimik na nakatingin si Nicole kay Andres. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit sa bawat kilos nito ay parang may kakaibang kumpiyansa. Hindi ito mukhang nahihiya. Hindi rin mukhang nagpapanggap, parang sanay siya sa kahit anong lugar. Isang bagay na bihira sa taong galing sa kahirapan. Habang nagpapatuloy ang usapan, nagkwento si Roberto tungkol sa kabataan ni Andres. Matigas ang ulo ng batang yan noon, sabi niya habang bahagyang tumatawa. Pero napakabait sa pamilya, napangiti si Nicole. Halata naman po, napatingin si Andres sa kanya. Nagkatinginan sila. At sa isang iglap ay bahagyang namula si Nicole kaya mabilis siyang umiwas ng tingin. Napansin ito ni Don Julian. Tahimik siyang napangiti, ngunit sa kalagitnaan ng hapunan, biglang tumigil si Andres sa pagkain. Parang may naramdaman siya, isang bagay na hindi mapapansin ng karaniwang tao. Isang instinct na nabuo mula sa maraming taon sa digmaan. Tahimik siyang napatingin sa direksyon ng malaking bintana ng dining hall. Sa labas ay madilim ang hardin. Ngunit may kakaibang galaw sa dilim. Napansin ni Nicole ang biglang pagbabago sa mukha ni Andres. May problema ba? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Andres. Bahagya siyang tumayo. May kailangan lang akong tingnan sandali, sabi niya. Nagulat si Elena. Saan ka pupunta, anak? Ngumiti si Andres. Sa labas lang, Maria. Lumabas siya ng dining hall. Napatingin si Don Julian sa direksyon ng pinto. May naramdaman siya, mahina niyang sabi. Napakunot ang noo ni Nicole. Parang ganoon nga po. Sa labas ng mansyon, tahimik ang hardin. Ang ilaw mula sa mansyon ay bahagyang tumatama sa damuhan, ngunit ang mga puno sa paligid ay lumilikha ng malalalim na anino. Doon, sa likod ng isang malaking puno, may 3 lalaking nakaitim. Mga armadong asasin. Sigurado bang nandito si Don Julian? Bulong ng isa. Tumango ang leader. Nasa hapunan siya. Pag lumabas ang target, tapos na ang trabaho.
Naglabas siya ng baril na may suppressor. Ngunit sa sandaling iyon, may isang boses na biglang narinig mula sa likod nila. May hinahanap ba kayo? Nagulat ang tatlong lalaki. Paglingon nila, nakita nila si Andres na nakatayo sa dilim. Tahimik, kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Ang unang assassin ay agad nagtangkang magpaputok. Ngunit bago pa siya makagalaw, sa isang iglap ay nasa harap na niya si Andres. Isang mabilis na suntok sa leeg. Bumagsak agad ang lalaki. Nagulat ang dalawa pa. Ang pangalawa ay naglabas ng kutsilyo at sumugod. Ngunit umiwas si Andres. Mabilis niyang hinawakan ang braso ng kalaban. Crack! Nabali ang buto nito. Isang sipa sa tiyan. Bumagsak ito sa damuhan. Ang huli ay biglang umatras. Takot na ang mukha nito. Sinong nagpadala sa inyo? Malamig na tanong ni Andres. Nanginginig ang lalaki. Hindi ko alam, boss lang namin. Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla siyang mawala ng malay matapos tamaan ng siko sa leeg. Sa loob lamang ng ilang segundo, tatlong assassin ang nakahandusay sa lupa. Tahimik na tumayo si Andres sa gitna ng hardin. Parang wala lang nangyari. Sa loob ng mansyon, biglang pumasok ang isang guard. Sir, tumayo si Don Julian. Ano iyon? May nakita kaming tatlong armadong lalaki sa hardin. Nagulat ang lahat sa mesa. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Don Julian. Wala na pong malay. Nagkatinginan ang mga tao sa mesa. Sino ang nakahuli? Tanong ni Nicole. Sandaling natahimik ang guard. Pagkatapos ay tumingin siya sa pinto ng dining hall. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Doon nakatayo si Andres. Tahimik. Parang bagong galing lang sa maikling lakad. May problema ba? Tanong niya. Nagulat ang lahat. Lumapit ang guard. Sir, kayo po ba ang? Hindi na nito tinapos ang tanong. Ngunit sapat na yun para maintindihan ni Don Julian. Tahimik niyang tinitigan si Andres. At sa loob ng kanyang isip ay muling bumalik ang pangalang nakita niya sa intelligence file. Shadow Knight. Hindi siya nagsalita. Ngunit mas lalo niyang natiyak ang isang bagay. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi simpleng sundalo. Matapos ang eksenang nagpakita ng kakaibang kakayahan ni Andres sa hardin, tahimik na naupo si Don Julian Ayala sa isang sulok ng dining hall. Napatingin siya kay Andres, at alam niyang may isang bagay na hindi pa niya ipinalalantad sa lahat, ang tunay na kapangyarihan ng batang ito. Alam mo ba, Andres, mahinang sabi niya, habang tahimik na tumitingin sa mata ng binata, nais kong hilingin sa iyo ang isang bagay. Napatingin si Andres sa kanya, tila walang emosyon. Anong bagay iyon, lolo? Tanong niya ng kalmado. Ngumiti si Don Julian. Gusto kong maging bodyguard mo si Nicole. Sa madaling sabi, nais kong ikaw ang laging nasa tabi niya. Tahimik lang si Andres. Isang malalim na hininga ang napalabas niya. Alam niyang kung tatanggapin niya ito, mas madali niyang mapapanatili ang lihim ng kanyang pagkakakilanlan bilang Shadow Knight. Ngunit sa kabilang banda, alam din niyang ang desisyon ay may kasamang malaking responsibilidad. Ano ang alok ninyo? Mahinang tanong ni Andres, dahan daw ang naglalapat ng tingin kay Don Julian. Ngumiti si Don Julian. Malaking halaga ng sahod, hindi pangkaraniwan. Gusto ko lang ang katahimikan at katiyakan na ligtas si Nicole sa anumang panganib. Tahimik si Andres. Ang isip niya ay naglalakad sa pagitan ng personal na prinsipyo at ng kaligtasan ng mga taong mahalaga sa kanya. Si Elena, ina ni Andres, ay lumapit at hinawakan ang balikat ng anak. Anak, para sa kapakanan ng pamilya at kay Nicole, baka ito ang tamang gawin. Tumango si Roberto, ang kanyang ama. Alam namin na kaya mong protektahan ang lahat, anak. Ngunit huwag mong kalimutan ang sarili mo. Tahimik na pinakinggan ni Andres ang lahat. Alam niyang sa pagtanggap niya ng alok, hindi lamang niya mapoprotektahan si Nicole, kundi magiging dahilan rin para mapanatili ang kanyang lihim. Hindi ako interesado sa pera, mahinang sabi ni Andres. Ngunit kung ito ang makakatulong sa kaligtasan ng iba, papayag ako. Napangiti si Don Julian at bahagyang napatingin kay Elena at Roberto. Salamat, Andres. Alam kong tama ang desisyon mo. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa tiwala. Sa halip na sumayaw sa karangyaan at kasikatan, si Andres ay nanatiling tahimik. Ngunit sa puso niya, alam niyang ito ay simula ng bagong yugto, proteksyon, lihim, at pagpapakita ng tunay na kakayahan ng hindi nagpapakilala bilang Shadow Knight. Si Nicole, sa kabilang bahagi, ay hindi nakakaalam sa kahulugan ng eksena.
Ngunit sa loob ng kanyang puso, may kakaibang damdamin na unti-unting lumalalim para kay Andres, ang binatang tila tahimik, simple, ngunit may taglay na kakaibang lakas at misteryo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng chandelier ng Mansyon Ayala, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Isang lihim na relasyon sa pagitan ng protector at pinuprotektahan. Pagpapatatag ng tiwala sa pagitan ng dalawang pamilya. At ang patuloy na pagtatago ng isang Shadow Knight sa gitna ng marangyang mundo ng Big Four. Matapos ang kaganapan sa mansyon ng Ayala at ang alok ni Don Julian kay Andres, muling bumalik ang pamilya Ramirez sa kanilang villa. Tahimik ang biyahe. Si Andres ay nakaupo sa harap, matay nakatingin sa kalsada, iniisip ang susunod na hakbang. Si Roberto, ang kanyang ama, ay nakasandal sa wheelchair sa likod, at si Elena ay tahimik, hawak ang kamay ng kanyang anak. Si Sofia naman ay abala sa pagtingin sa paligid ng villa, na tila naiisip ang bagong simula sa kanilang buhay. Pagdating nila sa villa, tumigil si Andres sa harap ng gate at hinawakan ang manibela ng sasakyan, hiningay mabigat. Hindi niya maiwasang mapansin na tila may kaunting gulo sa bahay. Pagbukas nila ng pinto, napansin agad ni Andres na may mga bagay na naiwan pa sa huling araw nila sa lumang tirahan. Mga gamit na dapat ay inayos na, mga medyas at damit na hindi pa natutupi, at ang kanyang ama na nakaupo sa sofa na nakayuko, hawak ang kanyang sugatang paa. Pa, mahinang sabi ni Andres habang lumalapit sa kanyang ama. Anak, hindi ko na yata kailangan, sagot ni Roberto, pilit na ngumiti. Ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang sakit at paghihirap. Ang sakit ay malinaw sa bawat galaw niya, at nakikitang napipigil niya ang kirot para lamang hindi mag-alala si Andres. Napatingin si Elena sa kanyang anak. Andres, alam kong abala ka sa ibang bagay, pero, huminto siya, tila nahihirapan sa mga salita. Alam ko pasensya na, sagot ni Andres, boses mahinahon ngunit may kaunting tensyon. Napakaabala ko sa iba, pero hindi ko kayo makakalimutan. Dadalhin natin ang lahat sa ayos. Tahimik na pinakinggan siya ni Sofia, at may halong pagkamangha at pangamba sa kanyang mata. Si Andres ay lumapit sa kanyang ama at maingat na hinawakan ang mga paa nito. Dahan-dahan niyang sinuri ang pinsala. Hindi ko pala nasimulan agad ang paggamot, pasensya na, bulong niya. Napatingin si Roberto sa anak at bahagyang napangiti, ngunit kitang-kita ang kirot. Anak, ayos lang, basta nandyan ka, sagot niya. Ngunit sa puso ni Andres, hindi ito sapat. Alam niyang kailangan niyang ayusin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit sa ngayon, may iba siyang responsibilidad. Ang lihim na misyon bilang bodyguard ni Nicole at ang pagtulong sa pamilya upang maipanumbalik ang kanilang buhay mula sa kahirapan. Habang inaayos niya ang mga gamit sa villa, napatingin si Andres sa labas ng bintana, sa malawak na hardin, at sa malayong dagat. Magsisimula na tayong muli, bulong niya sa sarili. Hindi ko hahayaan na masira muli ang pamilya namin. At sa tahimik na gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa langit, dahan-dahan siyang nagplano, hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa lahat ng mahahalagang tao sa kanyang paligid, tahimik na nakaupo sa sala ng villa si Andres. Sa harap niya, ang kanyang ama, si Roberto Ramirez, ay nakasandal sa sofa, hawak ang mga sugatang paa. Ang bawat galaw ng ama ay may kasamang kirot, alaala ng kahirapan at pangungutya na tiniis ng pamilya sa nakaraang 6 na taon. Si Andres, sa kabila ng kanyang abalang isip, ay nakatuon sa gamutan. Hindi ordinaryong paggamot ang gagawin niya. Sa halip na simpleng pain relief, gagamit siya ng sinaunang pamamaraan ng acupuncture, na natutunan niya sa kanyang mga taon sa militar at sa pag-aaral ng tradisyonal na medisina sa iba't ibang bansa. Tahimik niyang inihahanda ang mga karayom, bawat isa ay pinili at pinakintab upang mapanatili ang kalinisan at maiwasan ang impeksyon. Sa tabi niya, nakatingin si Sofia, ang nakababatang kapatid, matay puno ng takot at pangamba sa kirot ng ama. Hindi niya moari kung paano nagagawa ni Andres na manatiling kalmado at maingat sa bawat galaw. Hindi ko po alam kung ganito pala ang pakiramdam ng sugatang paa, bulong ni Sofia, na bahagyang nanginginig sa tuwing humahawak si Andres sa paa ni Roberto. Anak, masakit talaga, pero kailangan natin itong pagtiisan, sagot ni Andres, hawak ang paa ng ama at dahan-dahang iniikot ang mga karayom sa tamang pressure points. Sa bawat karayom na ito,
muling babalik ang enerhiya at sigla ng mga paa ninyo, pa. Si Roberto ay huminga ng malalim, ramdam ang kakaibang init at tensyon na umaalis sa kanyang mga kalamnan. Andres, hindi ko na inakala na ganito ang pakiramdam, parang may umiikot na bagong lakas sa mga paa ko. Pa, ganito ang epekto ng acupuncture, paliwanag ni Andres, habang dahan-dahan niyang iniikot ang karayom sa bawat nerve point at tendon. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo at enerhiya, at nakakatulong rin sa pagpapagaling ng mga nasugatang kalamnan. Habang nagpapatuloy ang gamutan, nagsimula silang mag-usap tungkol sa nakaraan. Alam mo, anak, dati, ang pamilya natin ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihan sa San Isidro, simula ni Roberto, boses puno ng nostalgia at bigat ng alaala. Ang pangalan ng Ramirez ay kinatatakutan at iginagalang, hindi lang dahil sa yaman, kundi pati sa impluwensya at karangalan. Tumigil si Andres sandali, pinapahinga ang paa ng ama sa kanyang mga kamay. Pa, ano pong nangyari noon? Bakit tayo nawala sa pwesto natin? Huminga si Roberto, pilit na pinipili ang bawat salita. Maraming inggit at kasakiman ang pumasok sa pamilya. May mga tiwala na nabigo, may mga kaalyado na lumayo sa tamang landas. Unti-unti, ang yaman, lupa, at tiwala ng baryo ay nawala sa atin. Ngunit may isa ring lihim, isang bagay na tanging ako lamang ang nakakaalam. Napatingin si Andres sa ama, ramdam ang bigat ng bawat salita. Ang lihim na iyon, ang dahilan kung bakit pinalayas ako ng aking tiyuhin at nilumpo sa harap ng pamilya, patuloy ni Roberto. Kung mabubunyag, maaaring maging sanhi ng pagkalipol ng pamilya. Kaya't kahit sa kabila ng lahat, pinili kong itago ito, para sa kaligtasan ng lahat. Tumigil si Andres sa paggalaw sandali, ramdam ang bigat ng responsibilidad ng ama. Pa, naiintindihan ko, hihintayin ko ang tamang panahon. Ngunit hindi lang simpleng paghilom ng paa ang nangyayari. Habang iniikot ni Andres ang karayom sa bawat nerve point, unti-unti niyang naramdaman ang tensyon at stress ng katawan ni Roberto, isang kabuoang katawan na matagal nang pinilit tumagal sa sakit, takot, at pangungutya. Sa bawat galaw ni Andres, unti-unting bumabalik ang sigla ng mga kalamnan, unti-unti ring bumabalik ang poster ng ama. Anak, sa bawat galaw mo, ramdam ko ang galing mo, mahina ngunit may halong pagkamangha ang boses ni Roberto. Hindi lang ito gamutan ng katawan, gamutan rin ito ng puso. Naipapakita mo sa amin, anak, na kahit nasaktan tayo noon, may pag-asa pa rin. Tumango si Andres, tahimik ngunit matatag. Alam niyang hindi lang simpleng gamutan ang nangyayari, ito rin ay muling pagbubuo ng pamilya, muling pagtayo mula sa kahirapan, at lihim na paghahanda sa mas malalaking hamon sa hinaharap. Pagkalipas ng ilang oras, unti-unting bumalik ang sigla ng paa ni Roberto. Ang kirot ay hamupa, ang kalamnan ay nagiging mas malakas, at unti-unti niyang natutunan ulit ang tamang posture sa pag-upo at paglakad. Anak, ang mga paa kong ito, simbolo ng hirap na dinaanan natin, mahina ngunit may halong tuwa ang boses ni Roberto. Ngunit sa kamay mo, nararamdaman kong muling mabubuhay ang pamilya. Si Andres ay tumango, tahimik ngunit may determinasyon sa mata. Alam niya na hindi lang simpleng gamutan ang nangyayari, ito ay muling pagbubuo ng pamilya, muling pagtayo mula sa kahirapan, at lihim na paghahanda sa mas malalaking hamon sa hinaharap. Sa tahimik na villa, habang ang dagat ay marahang bumabati sa hangin at ang buwan ay sumasayaw sa itaas, nagsimula ang bagong yugto ng pamilya Ramirez, isang yugto ng paghilom, pag-asa, at lihim na kapangyarihan na nakatago sa katahimikan ng isang lalaking kilala sa buong mundo bilang Shadow Knight, habang ang tanging lihim ni Roberto ay nananatiling bantay sa kanilang kapalaran.